Nakarating na ba sa punto na maramdaman mong wala kang maaasahan kahit kanino, kahit sa pamilya? Isa ito sa mga pinakamahirap na katotohanang haharapin natin sa pagtanda, na ang emosyonal at praktikal na suportang inasahan natin mula sa pamilya ay nagbabago, umuunti o kaya nawawala na lang bigla. Abala na ang mga anak, ang mga kapatid may kani-kanila na ring mga problema sa kalusugan. Ang mga kaibigan may mga naglilipatan, may mga nagkakasakit o may mga pumapanaw na. At bigla na lang maiisip mo, sino nga ba ang talagang nandyan para sa akin? Ang katanungang iyan ay parang mababanggaan kang matindi kung hindi ka handa. Ngulit narito ang magandang balita, maaari kang maging handa. Sa katotohanan, maaari kang magtayo ng isang buhay sa edad na 70 o higit pa kung saan mararamdaman mong malakas, matatag at hindi matitinag kahit sino ang manatili o umalis. Hindi ito tungkol sa pagiging masama ang loob, ito ay tungkol sa pagiging matalino. Dahil ang totoong suporta, yung tipong maaasahan mo sa kalagitnaan ng gabi o sa isang malungkot na hapon, ay kadalasang hindi nanggagaling sa pamilya. Ito ay nanggagaling sa 5 pang pinagkukunan na karamihan ay hindi napapansin hanggang sa huli na. Ang 5 bagay na ito ang siyang tunay na sandigan ng isang payapa at independenteng buhay sa iyong mga 70 anyos at higit pa. Ito ang mga tahimik ngulit makapangyarihang anyo na hindi bigo, hindi lumalayo at hindi nagpaparamdam sa iyo na pabigat ka. Manatili ka sa akin dahil ang ibabahagi ko ay maaaring magpabago sa iyong pag-iisip tungkol sa pagtanda at kung gaano ka talaga kalakas. Ngayon, simulan natin sa numero 1, ang pisikal na paggalaw. Kapag nasa 70s ka na, ang kakayahang makagalaw ng malaya, mag-isa at walang palaging tulong mula sa iba ay hindi lang tungkol sa paglalakad. Ito ay tungkol sa kalayaan at dignidad. Sa maraming paraan, ito ang pinakamahalagang suporta na hindi mo nakadepende sa ibang tao. Ang pisikal na paggalaw ay nangangahulugang kaya mong bumangon sa kama ng walang tulong, makapagluto ng mainit na pagkain para sa sarili, maabot ang iyong kabinet para makuha ang mga paboritong plato o makalabas sa pinto at malanghap ang sariwang hangin sa umaga nang hindi naghihintay ng tulong mula sa iba. Iyon ay kapangyarihan at kontrol sa iyong buhay. Ito ay isang uri ng suportang emosyonal na nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa at nagpapabawas ng takot dahil kapag kaya mong igalaw ang iyong katawan, mas hindi ka nag-aalala na maging pabigat sa iba. Ang pagpapanatiling aktibo pagkatapos ng 70 ay hindi nangangahulugang kailangan mong tumakbo ng maraton. Ito ay nangangahulugang pangalagaan ng iyong mga kasukasuan, panatilihin ang balanse at patibayin ang iyong mga kalamnan upang magtiwala ka sa iyong sariling mga paa. Ang maliliit na gawain tulad ng pag-unat tuwing umaga, paglalakad ng 15 minuto araw-araw o paggamit ng magaan na resistance bands ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. At hindi pa huli para magsimula. Sa aspetong pangsikolohiya, ang pisikal na paggalaw ay tumutulong labanan ang malalim na takot sa kawalan ng kakayahan na nararamdaman ng karamihan. Sa mga nakatanda, kapag ang iyong katawan ay naging dependent, ang iyong isipan ay umuurong din. Nagsisimula kang mag-alinlangan sa sarili, itigil ang pagpaplano ng mga lakad, iwasan ang mga biyahe at tanggihan ang mga imbitasyon, hindi dahil sa wala kang interes, kundi dahil natatakot kang hindi mo ito kayanin. Hindi iyon pagtanda, iyon ay pag-urong. Isipin natin si Harold, isang 78 anyos na lalaking nakilala ko sa isang parke sa Florida na naglalakad tuwing umaga gamit ang baston, umuulan man o umaraw. Sabi niya, dahil sa sandaling tumigil ako sa paglalakad, iyon na ang simula ng paghihintay ko ng tulong mula sa iba. At ayokong maghintay, gusto kong mabuhay. Ang kanyang kakayahang gumalaw ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan at nagpapahintulot sa kanya na magmaneho, bumisita sa mga kaibigan at umakyat sa kanyang hagdanan ng may orgulyo. Kapag inalagaan mo ang iyong katawan, ibinibigay nito pabalik sa iyo ang antas ng kalayaan na hindi napapahalagahan ng karamihan hanggang sa ito ay mawala. Ang pamilya ay maaaring hindi laging nariyan para tumulong.
Ngunit kung malakas ang iyong mga binti, matatag ang iyong katawan at steady ang iyong balanse, maaari mong antalain ang mga pangangailangang iyon at mapanatili ang iyong kalayaan ng mas matagal. Kaya kung nakakaramdam ka ng pananakit o kahinaan, magsimula ka kung nasaan ka ngayon. Gumalaw ka ng kaunti ngayon kaysa kahapon, mag-unat habang naghihintay sa iyong kape o magdagdag ng isang ikot sa paglalakad sa iyong hallway. Bawat maliliit na pagsisikap ay nagpapatibay sa iyong sariling maaasahang pundasyon na laging kasama mo sa bawat hakbang. Ang 5 bagay na ito ang siyang tunay na sandigan ng isang payapaa at independenteng buhay sa iyong mga 70 anyos at higit pa. Ito ang mga tahimik ngunit makapangyarihang anyo ng suporta na hindi bigo, hindi lumalayo at hindi nagpaparamdam sa iyo na pabigat ka. Manatili ka sa akin dahil ang ibabahagi ko ay maaaring magpabago sa iyong pag-iisip tungkol sa pagtanda at kung gaano ka talaga kalakas. Pangalawa, ang pagpapasimple ng pera. Pagdating mo sa edad na 70, ang kapayapaan ng isipan ay hindi nagmumula sa dami ng pera mo sa bangko. Nagmumula ito sa pagkaalam kung ano ang kailangan mo, kung ano ang kayang pamahalaan, at kung paano mamuhay nang naaayon sa iyong kakayahan nang walang takot o kahiyaan. Ang pagpapasimple ng pera ay isa sa pinakamatibay na suportang maaasahan mo at isa ito sa iilang bagay na lubos mong makokontrol nang hindi nangangailangan ng ibang tao. Ang magulong finances ay nagiging emosyonal na pabigat. Ang pagpapabalanse sa maraming account, pagto-check ng mga subscriptions o ang masakop ng mga bayarin sa credit card ay nakakababahala at umuubos sa iyong pakiramdam ng katatagan. Ngunit ang isang malinaw at simpleng plano ay makagagabay sa iyo sa pinakamahirap na panahon. Ang pagpapasimple ng iyong pera ay hindi nangangahulugan ng pagbibigay ng kontrol. Ito ay pagkamit ng kontrol sa isang desenteng pamumuhay na bagay sa iyo, hindi sa inaasahan ng iba. Sa psikolohikal na aspeto, inaalis nito ang isa sa pinakamalaking pinagmumulan ng pangamba sa pagtanda, ang kawalan ng katiyakan. Maraming matatanda ang hindi makatulog sa gabi sa pag-aalala kung maubos ang kanilang ipon bago sila pumanaw. Ngunit kapag alam mo kung saan napupunta ang iyong pera at sinasadya ang iyong paggastos, mas mapayapa ang iyong tulog. Halimbawa si Aling Loring, isang 74 anyos na byuda na lumipat sa mas maliit na bahay, nagbawas ng mga bayarin at nag-cancel ng mga di ginagamit na subscription. Sabi niya, "Dati, takot na takot akong magbukas ng sobre. Ngayon, bukas ang isip at kalmado ang puso ko kapag binubuksan ko ang bawat isa." Nagsimula siya ng isang alkansyang kalayaan na nagpapaalala sa kanyang siya ang may kontrol. Kapag simple ang iyong finances, kakaunti lang ang kailangan mo na tao para pamahalaan ito. Kaya mo itong gawin mag-isa. Kaya kung pakiramdam mo inapapasan mo na ang lahat, huminga ka muna ng malalim. Hindi mo kailangang maging mayaman, kailangan mo lang maging malinaw. I-cancel ang mga bagay na hindi mo ginagamit, pagsamasamahin ang mga maaari at itala ang iyong kita at gastos. Gawin itong napakasimple na kayang-kaya mong ipaiwanag sa isang kaibigan habang nagkakape. Ang kapayapaan ay wala sa mga numero, nasa pagkaalam. Kung nanunood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, ang regular na gawain para sa kalusugan. Sa edad na 70 pataas, ang iyong pinakamatibay na suporta ay hindi ang iyong mga anak, kapitbahay o kahit na ang iyong doktor. Ito ay ang iyong pang-araw-araw na gawain para sa kalusugan. Hindi ko tinutukoy ang mga uso ngayon, kundi ang maliit at palagi ang mga gawain na inuulit mo araw-araw upang panatilihing maayos ang iyong katawan at isip. Ang pagtitiwala sa sariling kakayahan, self-reliance, ang nagpapatatag ng totoong independensya. Sapagkat kapag matatag ang pakiramdam ng iyong katawan, matatag din ang iyong espiritu.
Maraming tao ang naghihintay hanggang sa may magkaproblema, ngunit iyon ay pagtugon na lamang, reactive. Ang regular na gawain ang naglalagay sa iyo sa posisyon ng pagkontrol. Kapag ikaw ay naglalakad tuwing umaga, umiinom ng tubig, nag-uunat, umiinom ng gamot ng nasa oras at kumakain ng masustansya, nakakabuo ka ng ritmo ng paggalang sa iyong sarili. Sa psikolohikal na aspeto, ang mga gawain, routine, ay nagbabawas ng pangamba sa pamamagitan ng pag-alis ng pagod sa pagpapasya, decision fatigue. Hindi mo na kailangang magtanong sa sarili kung gagawin mo ba ang isang bagay. Gagawin mo na lang ito. Ang predictability o pagiging predictable nito ay lumilikha ng katatagan at kumpiyansa na pumipigil sa iyong pakiramdam na ikaw ay pabigat. Halimbawa si Mang Carding, isang 81 anyos na dating electrician na may regular na gawain sa umaga. Tsaa, pag-uunat sa silya, pag-inom ng gamot at paglalakad. Sabi niya, hindi ito tungkol sa ehersisyo. Ito'y tungkol sa pagsasabi sa aking sarili tuwing umaga na mahalaga pa rin ako. Ang kanyang gawain ay tungkol sa pagkakakilanlanan at pagtangging sumuko. Kapag mayroon kang regular na gawain, mas kakaunti ang tulong na kailangan mo. Mas mababa ang tsansa na makalimutan mo ang gamot, madulas o maligaw. Ito ay parang paggawa ng isang matibay na daan sa isang maulap na kagubatan. May mga araw na mas mahirap ito gawin, mulit ang gawain ay maaaring maging flexible. Ang mahalaga ay ang pagiging regular, hindi ang pagiging perfecto. Ang isang maliit na lakad, iilang malalim na paghinga o pag-inom ng tubig bago matulog ay maliliit na gawain na magkakasama ay nagiging isang lambat na sumasalo sa iyo. Kaya kung pakiramdam mo'y natigil ka, magsimula ka sa isang maliit na gawain. Sa bawat oras na inaalagaan mo ang iyong sarili, pinatutunayan mo na ikaw ang pinakamabuting tagapag-alaga ng iyong sarili. Ika-4, ang katatagan ng loob, emotional resilience. Kung may isang uri ng suporta na lalong tumatagal ang halaga habang tumatanda, ito ay ang katatagan ng loob, hindi pera o kahit na kalusugan. Sapagkat kapag matatag ang iyong damdamin, kayang mong harapin ang kalungkutan, dalamhati, kabiguan at mga panghihinayang mula sa pamilya. Ang katatagan ng loob ang nagpapahintulot sa iyong manahimik nang hindi nakaramdam ng kawalan at harapin ang kahirapan nang hindi nadudurog. Hindi ito tungkol sa hindi pagdanas ng kalungkutan. Ito ay tungkol sa pagdama ng malalim ngunit hindi nalulunod dito. Ito ay pagsasabi sa sarili, masakit ito, ngunit kakayanin ko. Sa tuwing gagawin mo ito, nababawasan ang iyong pangamba. Kunin natin si Aling Elsa, isang 77 anyos na babaong balo na nagtutugtog ng kandila tuwing gabi. Sabi niya, ipinapaaalala nito sa akin na narito pa rin ako. May mga gabi na umiiyak ako, may mga gabi namang tumatawa. Ngunit laging sinasabi ko sa aking sarili, nakaraos ka rin sa araw na ito. Ang maliit na ritual na iyon ay tumutulong sa kanya para kilalanin ang kanyang pagdurusa nang hindi hinahayaang lamunin ito nito. Ang katatagan ng loob ay nakakatulong din sa pagharap sa maliit na kabiguan tulad ng hindi pagtawag ng iyong anak o ng pag-alis ng isang kaibigan. Kapag taglay mo ang lakas na ito, nakakamit mo ang kalayaan. Hindi ka na napapailalim sa mga desisyon ng iba. Sa psikolohikal na aspeto, napapalitan nito ang takbo ng iyong utak para pabagalin ang iyong mga pag-iisip at natuturuan ang iyong nervous system na huwag mag-overreact. Napapatimbay nito ang tiwala sa sarili na kaya mong harapin ang kawalan ng katiyakan at manatiling maayos. Para mapatimbay ang iyong katatagan ng loob, magsimula sa pagkilala sa iyong nararamdaman. Kausapin ang iyong sarili ng may pagpapahalaga, hayaan mong maranasan ang iyong mga nararamdaman at humanap ng maliliit na gawain na magpapaapak sa iyo sa realidad tulad ng pagsusulat, paglalakad sa kalikasan o pakikinig sa musika. Paalalahanan ang iyong sarili na nalagpasan mo na ang lahat ng mahihirap na bagay hanggang sa ngayon. Ang pamilya ay maaaring lumabo at ang kalusugan ay maaaring manghina. Ngunit kung matatag ang iyong kalooban, mananatili kang matatag at malinaw ang iyong pag-iisip. Ika-5, ang personal na pamantayan o pagpapahalaga, personal code of values.
Ang pagkakaroon ng sariling mga pagpapahalaga ay may malaking kapangyarihan pagkapasok sa edad 70. Kapag nagbago ang mundo at bigo ka ng mga tao, ang iyong personal na pamantayan ang magiging iyong gabay. Sinasabi nito kung sino ka, ano ang mahalaga at paano mo nais mamuhay. Maraming mga nakatatanda ang nawawala ng direksyon dahil nabuhay sila ayon sa inaasahan ng iba. Ngunit ang isang personal na pamantayan ay nagsasabing, ito ako, anuman ang sabihin ng iba. Maaring kasama dito ang katapatan, kabaitan, responsibilidad, pagiging simple o respeto sa sarili. Kapag namuhay ka ayon sa iyong mga pagpapahalaga, titigil ka na sa paghahangad ng pag-apruba at sa pagiging istorbo ng hindi pagkakasundo. Kunin natin si Mang Carding, isang lalaking nasa maagang 80s na may 5 patakaran. Magsalita ng totoo, huwag sayangin ang pagkain, laging isauli ang inangkin, magpatawad agad at matulog ng may malinis na konsyensya. Namumuhay siya ayon sa mga patakarang iyon araw-araw at may kakaibang dignidad dahil alam niya kung sino siya. Sa psikolohikal na aspeto, ang isang personal na pamantayan ay nakakabawas ng pagsisisi at nagpapasimple sa mga pagpili. Hindi ka na magpupuyat at magtatanong kung ginawa mo ang tamang bagay sapagkat alam mo na. Napapatibay nito ang panloob na katatagan. Kapag may hindi inaasahang pangyayari sa buhay, mas malamang na hindi ka magpanig sapagkat maaari mong itanong, ano ang sinasabi ng aking mga pagpapahalaga tungkol dito? Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga nakatatandang namumuhay ayon sa kanilang mga pagpapahalaga ay may mas mataas na kasiyahan sa buhay, mas mababang pagkabalisa at mas mahusay na kalusugan ng pag-iisip dahil ang kaliwanag ay nagdudulot ng katahimikan. Ang iyong mga pagpapahalaga ay sa iyo, hindi kailangang sumang-ayon ang sinuman. Maging ito man ay ang paggising ng maaga para sa lubungin ng araw, pag-iwas sa tsismisan, pagiging mapagbigay o pagiging mausisa, panghawakan mo kung ano ang tumutugon sa iyong kaluluwa. Kapag nakatingin ka sa salamin at nasabing nabuhay ako ayon sa aking pinaniwalaan, iyan ang tunay na tagumpay at respeto sa sarili. Ito ay isang suporta na hindi kailanman kumukupas sapagkat ito ay nananahan sa iyong kalooban. Sa huling pag-iisip, habang tayo ay tumatanda, nag-iisip tayo kung sino ang nakatayo sa ating tabi kapag ang mga araw ay tumahimik at hindi ito palaging ang ating inaasahan. Ang pamilya, mga kaibigan at maging ang ating sariling katawan ay maaaring maging hindi gaanong maaasahan. Ngunit hindi ibig sabihin nito na wala tayong matitira. Habang mas tumatanda tayo, mas napagtatanto natin na ang ilan sa pinakamatatag na suporta ay hindi naman talaga nasa labas. Nasa loob pala natin ito, naghintay na sandalan. Maaari itong maging ang tahimik na lakas ng mga pang-araw-araw na gawain, ang kasiyahan mula sa maliliit na hilig, ang pag-aalaga sa sariling katawan, ang matalas na isipan o ang sariling pamantayan ng pagpapahalaga. Ang mga ito ay hindi lamang mga libangan o gawain. Ang mga ito ay mga lifeline sa ating pagkakakilanlan at layunin sa buhay. Ang pag-alaga sa iyong sarili ay hindi kaartehan. Ito ay karunungan. Ang pagpapanatiling mausisa ay nagpapanatili sa iyong kaugnayan at katatagan. Ang pagkakaroon ng sariling pamantayan ay nagpapahintulot sa iyo na tumanda ng may dignidad. Ang lahat ng ito ay nangangahulugan na ang pinakamaasahang sistema ng suporta pagkatapos ng 70 ay maaaring hindi isang tao, kundi isang mindset, isang paraan ng pamumuhay na nakaukit sa mga gawi, paniniwala at mga gawain na nagpapanatili sa iyong matatag. Ito ay tungkol sa pagiging iyong sariling pundasyon at kapag kaya mo nang manindigan ng mag-isa, hindi ka na talaga magiging nag-iisa. Ang panloob na lakas na yon ay nagpapalaya. Kaya maglaan ka lang sandali pagkatapos ng videong ito at tanungin ang iyong sarili kung alin sa mga suportang ito ang mayroon ka na at alin ang nais mong buuin simula ngayon. Ang malalaking pagbabago ay nagsisimula sa isang tahimik na desisyon ginawa sa iyong sariling puso. Salamat sa pagsama sa amin. Nais naming marinig mula sa iyo. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na iyong natutunan at kung paano mo ito balak gamitin. Mahalaga sa amin ang iyong mga iniisip.
Kung nasiyahan ka sa videong ito, mangyaring mag-like, mag-subscribe at mag-share. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paggawa ng magandang content. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita ka sa susunod na video.